Hi guys, Carlos nga pala ulit ng Unboxing and Everything. Sa video na ito, i-modify natin tong ZLT S12 Pro ng Globe. So tara, mag-start na tayo. Okay guys, so bakit ko nga pala i-modify tong router na to? Okay, so ang napapansin ko kasing issue guys is nadi-disconnect kami sa Wi-Fi kahit sa LAN. Okay, so pag matagal na siyang ginagamit, dun siya nadi-disconnect. And then napapansin ko guys, pagka hinawakan ko tong router na to guys, is sobrang init niya. Tapos nag-research din ako guys, most na common problem na nakita ko sa Google is yung overheating issue niya. So same kami ng mga user na nakaka-encounter ng ganong random disconnection. So naisip ko lagyan ko ng dalawang fan dito sa harap niya. So plano ko mapababa yung temperature ng router na to. Okay, so binuksan ko na to guys. May dalawang screwan dito siya sa ilalim. Ayan, tapos dito naman din. Ayan, madali lang siya buksan guys. Ayan, tapos ang gamit kong SIM is GOMO. Okay, so gagamitin ko rin pala to guys sa probinsya ng misis ko kasi uuwi kami by March. So kailangan ko talaga siyang i-modify. Okay, and then gumawa na rin ako ng pattern guys. Ayan, dito ko siya ilalagay. Ito yung magsisilbing markings niya. Okay, so may nakikita kayong hexagon dito. Ayan, ito yung ikakat ko gamit yung Dremel ko. Tapos ito naman yung mga tuldok na yan, yung mga kulay itim na yan. Diyan ko i-screw yung pan na gagamitin natin. So, okay. And then, yung gagamitin nating pan guys is 60 by 60 mm na pan. Okay, so i-measure natin para sure. Ayan, makikita nyo. 60. And then, 60. Tapos yung kapal niya is nasa 15. Okay, so swerte na lang meron akong dalawang extrang pan. And ito yung gamit ko dati sa Piso Wi-Fi yung nagbibuild pa ako. Okay, so tara, i-Dremel na natin tong router na to. A few moments later. So yun guys, na-Dremel na natin yung case ng ating S12 Pro na ZLT. Ayan, makikita nyo naman. Nilagyan ko siya ng masking tape guys. Ayan, tapos minarkahan ko siya gamit ito. Ayan, kinat ko na rin yung loob niya guys. Ayan, para pag ikakabit siyang ganyan, ayan, imamarking ko na lang. Okay, tapos binutasan ko na rin guys. Ayan, makikita nyo. Although hindi masyado perfect, pero at least satisfied naman ako sa pag-Dremel ko sa kanya. Okay, ito naman yung likod niya. Ayan, tapos ito yung gagamitin nating pang screw sa dalawang pan. Ayan, ito yung gamit sa coin slot pag nilalagay sa Piso Wi-Fi guys. Ayan, marami kasi ako nito. Okay, so gagawin natin, ilalagay natin yung pan, titingnan natin yung kakalabasan niya or yung magiging itsura niya. Ayan guys, so bali magiging ganito ang kakalabasan niya pag nakalagay na yung ating mga pan. Ayan, sa likod naman, ganito din. Okay, so plano ko palang bawasan tong mga screw. Baka kasi tumama dito sa board ng ating router. Ayan, so kailangan natin tabasin or pagbabalik na rin natin. Imbes ito yung nasa harap, ito yung mapupunta sa likod. Ayan, dito. Okay, so ayan siya. Tapos, ang next na gagawin naman natin guys is itong wiring niya. Okay, i-connect natin itong dalawang to guys para pag binuksan natin yung router natin, mag-on din siya. So, paano natin gagawin yun guys? Okay, itong board ng ating ZLT S12 Pro. Ayan, may kita nyo. Ito, may kita nyo to. Ayan, dito natin siya i-jumper. Okay, so ano ba ang purpose nito? Ayan yung saksakan ng kanyang power adapter. Okay, so nag-search ako sa Google guys at ang yung positive niya is itong nasa baba.
Tapos itong dalawang to naman guys is yung negative. So dito natin i-jumper yung ating wire para dito sa ating dalawang pan. Okay, so makikita nyo yung dalawang wire dyan, red and black lang. So maglalagay tayo dito ng connector. Okay, okay, so tara. A few moments later. So ayan guys, nakabit ko na yung ating dalawang pan. Ayan, tapos nilagyan ko na rin siya ng wire. And then pinag-connect ko yung dalawang wire ng ating pan papunta dito sa ating connector na JST. Ayan, mapapansin nyo naka cable management na din siya. Ayan, so o nga pala guys, naisipan ko hindi ko na lang siya babawasan. Kasi kung sakaling maglalagay ako ng dust filter, ayan, pwede ko siya rito isalpak. Okay, tapos yung ating board ng router naman, ayan, kinabitan ko na rin siya ng wire. Tapos ito yung kanyang connector papunta rito sa ating JST. Okay, so ito sa baba mapapansin nyo kulay pula siya. Kasi ito yung kanyang positive. Tapos ito sa gilid naman, ito yung kanyang negative. Okay, so mapapansin nyo rin guys, naglagay ako ng bagong heatsink. Okay, so yung heatsink na gamit ko guys is yung para sa Orange Pi 1. Ayan. So extra ko lang to guys, binaklas ko lang sa sira kong Orange Pi. Tapos dito ko siya kinabit. Okay. Ito kasi yung original niya. Yung original niya kasi guys masyadong mataas. Okay, so nagwo-worry ako baka pag sinalpak ko tong DIY natin is baka tumama dito sa heatsink niya. So pinalitan ko na lang siya. Okay, so ngayon ang gagawin ko is assemble ko na siya and then testing natin kung mag-work yung ating DIY. Okay? A few moments later. So yun guys, na-assemble ko na siya. Ayan, makikita natin is fit na fit siya. Tapos yung loob naman niya hindi na makita kasi yung pan. Okay, so swabe yung pagkaka-DIY natin. Ayan, medyo may dumi lang. Lilinisan na lang natin siya. Okay guys, so gumamit ako ng extra power supply. Ayan, ito siya. So ang gamit kong power supply dito guys is 12 volts, 5 amps. Okay, kasi guys yung power adapter nito guys is 12 volts, 2 amps yata yun. So baka kapusin siya ng supply. Kaya gumamit na lang ako ng ibang power supply. Okay, so ngayon, i-test natin kung mag-work yung ating ginawang DIY. Ngayon, isasaksak ko na siya. So, ayan guys, working siya at tapos ang lakas ng pan niya. Ayan. So, makikita nyo, may ilaw rin sa loob. Okay guys, so ito kumuha ko ng tissue paper. Ayan, para matest natin kung gaano kalakas yung kanyang pan. So, ilalagay ko sa ibabaw. Ayan, nakikita nyo. Malakas siya guys. Okay. And then sa ilalim naman, i-test natin kasi may ventilation din siya sa ilalim. Malakas-lakas din siya guys. Hindi ko lang mapakita ng maayos. Yan. Yan. Pero ramdam na may hangin siya na lumalabas guys. Mas dito sa ibabaw talaga mas malakas yung ventilation niya. Sulit natin. Ayan. Kita nyo. Ayan. So yun guys, working yung ating DIY. Okay, so kaya lang walang signal dito guys is mahina yung GOMO rito sa baba namin. Okay, so ayan lang makikita yung LED. O nga pala guys, kung gusto nyo nung pattern na ginawa ko para magawa tong butas ng ating pan, i-scan ko na lang siya. Tapos ipopost ko na lang sa description yung link para makita nyo or ma-print nyo. Okay? So, dito na nagtatapos yung ating DIY guys. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, unboxing and everything, subscribe na.